Diyos mang banal, sa pangalan pinakamamahal na Jesus, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, na kami tinipon mo sa lugar na ito upang sumamba at magpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, na aming nalaman na kami po ay mahalaga sa iyo, sapagkat pinapahalagahan mo po kami, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, mahal na Panginoon, na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran, nakadalo, mahal na Panginoon, sa aming overnight prayer, sa kabila ng masamang panahon, mahal na Panginoon. Hallelujah! Maraming hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, ngunit sa mga nagpapahalaga, andito sila, mahal na Panginoon. Salamat po sa mga patotoo ng mga kapatiran. Salamat sa mga papuring awitin. Salamat po, higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Nadama namin ay matamis na presensya. Salamat din po sa pagbibigay ng mga kapatiran, ikapo at handog, mahal na Panginoon, para sa hallelujah, banal na gawain. At sa oras na ito, mahal na Panginoon, pagpalain mo mensahe ng kaligtasan. Tulungan mo po ako, wala po akong magagawa kung siganaki, mahal na Panginoon. Kahabagan mo ang aming mga kapatiran, lahat ng aming mga kababayan, mga viewers, mahal na Panginoon, sa iba't ibang lugar na naabot namin, hallelujah, ang banal na gawain sa oras na ito. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, hallelujah, yun at may mapagpalang kamay sa lahat ng aming mga kababayan, mga kapatiran, at sa mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, abutin mo sila. Pakinggan mo ang mga pagsusumamo sa oras na ito. Hallelujah, gabay mo at patnubay, pagkalo mo siya bang lingkod, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa kung siganakin. Hallelujah, praise you, Heavenly Father, in the name of Jesus. Bless thy word, O Lord God. Please open the minds and understanding of beloved brethren, especially our beloved viewers, O Lord God. Touch them, O Lord God. Impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. Bless thy word, our Father who art in heaven. Hallowed be the name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless you, beloved brethren. God bless you sa lahat nating minamahal ng mga kapatid, mga viewers. Uriin ang Diyos, ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Na ang pag-ibig ng Diyos ay di nagbabago. Amen. There is Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Kaya sa bawat naglilingkod sa ating mga kapatid ko, ang banal na kasulatan talagang atin ang nagiging salamin ng ating mga buhay. Hallelujah. Salamin ng buhay para sa mga matatapat na naglilingkod sa ating mga Panginoon. At ang Biblia, mga kapatid ko, hallelujah, Holy Bible, hindi pa tayo buhay, hallelujah, sinulat na ng mahal na Panginoon para ito po pala maging gabay natin. Hallelujah. Sa panahon, mga kapatid ko, ng paglikha ng sanlibutan ito, hallelujah, mag-throwback tayo sandali, mga kapatid ko, sa panahon ni Noah, mga kapatid ko, hallelujah. Kaya pala pinaintulutan ng mahal na Panginoon yung pagbaha, hallelujah, para lipulin ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, para lipulin yung mga taong ayaw maniwala sa Diyos sa pinaglilingkuran ni Noah at ng kanyang pamilya, hallelujah. Na kung sa mga kapatid ko, yung sinasabi natin Noah's Ark, kung bago na daong, yun ang tawag sa hallelujah, sa Old Testament. Ngayon, sa ating panahon, mga kapatid ko, siguro ito yung sasakyang pangdagat na naging barko. Kung magana napakalaking pattern talaga yung sinakyan ni Noah. Hallelujah, na isinakay ng mahal na Panginoon doon ay yung mga hayop. Pares-pares, mga kapatid ko, hallelujah. At yan po ay mababasa natin, mga kapatid ko, sa Genesis Kapitulo 6, 13 hanggang 22. Hallelujah. Na kung himayin nyo ang pagbabasa niyan, mga kapatid ko, malalaman ninyo gaano kahalaga yung pinagawa ng mahal na Panginoon si Noah ng daong
sasakyang pangtubig. Hallelujah. At dyan po sa Genesis chapter 7, mula po sa talatang 1 hanggang 23, mababasa rin natin dyan mga kapatid ko. Hallelujah. Kung yan po pag-aaralan natin, mahabang pag-aaral ito. Pero yan po mga kapatid ko ang pattern. Halimbawa. Napakainam na halimbawa. Kaya pala mayroong pagbaha. Hallelujah. Dahil pinahanda ng mahal na Panginoon kay Noah yung sasakyang pangtubig, yung daong. Hallelujah. Para maligtas yung pamilya niya. Si Noah, ang kanyang asawa, at yung 3 kanyang anak na lalaki, at yung mga manugang na babae. Yung mga anak niya. Bali, 8 sila. Nakasakay dun sa daong na yan, mga kapatid ko, sa panahon ni Noah. At ang Diyos ang nagpagawa niyan, mga kapatid ko. Ang Diyos ang nangusap kay Noah. Ngayon, sa ating panahon, mga kapatid ko, kaya nga nadidinig natin ang pangangaral na itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito sa panahon ni Noah ay sabi nga natin modern ark. Ito na yung daong para sa mga maglilingkod sa Diyos. Isasakay na mahal na Panginoon yung mga maniniwala at sasampalataya sa Diyos na pinaglilingkuran ng bawat isa ngayon na sumusunod, tumatalima sa salita ng Diyos na ipinangaral ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willis Rad Almeda, and beloved Mama Dear Son Pastor Lina Comon Almeda, ang mensahe ng kaligtasan. Hindi na mababago yan mga kapatid ko. Ang ipinangaral ng ating parents in the Lord ay salita ng Diyos para sa kaligtasan. At nandiyan ngayon mga beloved Almeda children, Almeda family na. At yung mga manggagawa, mga katuwang kabalikat sa ating banal na gawain. Kaya nga ating gawain, mga kapatid ko, hindi na lamang dito sa Pilipinas, umabot na sa ibayong dagat. Ibig sabihin, mga kapatid ko, kung ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan, dapat yun ang ating gagayain, susundin. Yun ang ating magiging gabay. Kung paano niligtas na malapin si Noah, pagsakay nila ng daong, dapat yun ay iisipin natin. Na iniligtas ng mahal na Panginoon, yung naniwala at sumampalataya at tumatawag sa Diyos na nasa langit. Ang mga napahamak, yung mga kumukutya kay Noah. Yung mga napahamak, yung mga ayaw maglingkod sa Diyos. Grabe. At yung mga iba't ibang klaseng hayop na hindi sinama doon sa Ark of Noah, doon sa daong. Na kung saan mga kapatid ko, dyan sa binigay kong mga talata na yan, mababasa na natin yan sa ating mga kababayan. Para sa lahat. Ngayon, sa panahon naman ni Moses, mga kapatid ko, ito, sa panahon Moses, yung Red Sea naman kay Paraon, hallelujah. Na kung saan mga kapatid ko, itong 3 mga lingkod ng Diyos na aking mababanggit, isa pa dyan ay si Josue, na kung saan mga kapatid ko, kung pag-aaralan nga natin, mahabang mga pag-aaral ng talata ng Biblia. Si Moses, hallelujah, na kung saan ay naging palatandaan para sa kanya ay yung Red Sea, mga kapatid ko, na nakatawid ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ang napahamak, yung mga tauhan ni Paraon, yung mga umuusig kay Moses. Si Paraon, isa yan sa umuusig. At ang napahamak, yung mga tauhan ni Paraon. Pero ang naligtas, si Moses, nakatawid sila sa Red Sea, sa mapulang dagat. Na kung saan mga kapatid ko, sabi nga ng banal na kasulatan, napakaraming pinakitang mga himala, napakaraming ipinakita na iba't ibang klaseng kababalaga ng Diyos sa panahon ni Moses. Pero hindi pa rin naniwala yung mga tao doon sa panahon na yan. Yung mga naniwala, yung sumunod talaga kay Moses. Sila yung nakatawid sa mapulang dagat. Kaya nga mga kapatid ko, kung iisipin natin, sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, tumatanda ang tao, nagkakaedad. Pero tingnan nyo, iilan
ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Iilan yung tumatalima. Iilan yung nagmamahal sa kanyang kaligtasan. Na kung saan mga kapatid ko, ito na sa ating panahon na naman, kung magano end time period na ito. Hallelujah. Na kung saan, sabi nga dito pa sa isang mababanggit ko, kay Josue, ito naman po ay sa Wall of Jericho, na pinaikot ng mahal na Panginoon si Josue sa Wall of Jericho para bumaksak yung pader ng Jericho. Dahil sa pagsunod ni Josue, umikot, talagang grabe, napagod siguro sila sa kakaikot. Pero hindi sila nanghina, hindi sila nanlupaypay. Nandun yung pagtalima ni Josue. At pagkatapos siya, mga kapatid ko, bumaksak yung pader ng Jericho, yung Wall of Jericho. Gumuho. Anong ibig sabihin? Pag ikaw ay susunod at tatalima pala, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit ikaw ay mapapagod na, kahit ikaw ay nangihina na, nandyan yung ibibigay na malapit na himala. Yung pagpapala, nandyan yung katugunan ng panalangin. Kaya nga kung iisipin natin mga kapatid ko, itong mga 3 lingkod ng Diyos na akin nabanggit, isa si Noah, at pangalawa si Moses, at pangatlo si Josue, na kung sa mga kapatid ko, siguro sa panahon ni Josue, trials, yung mga pagsubok na hindi inaasahan. Nandiyan yung mga pangungultsa rin siguro, pag-uusig, at nandiyan yung karamdaman, nandiyan yung mga iba't ibang klaseng gawa ng kaaway para hindi magpatuloy. Pero tingnan nyo, dahil nga sa nagpapatuloy, nandiyan yung pagsunod, pagtalima, yung mga anak ng Diyos na nabanggit ko, sila'y nagtagumpay. Sila'y pinagpala ng Diyos para maging halimbawa hanggang ngayon sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang nagpapatuloy at sumusunod sa kalooban ng Diyos, kasama mo ang Diyos. Amen! Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya ngayon sa ating mga believers na, tayo mga Christian believers, through signs, wonders, and miracles na ipinakita ng mahal na Panginoon, hindi nagawang biro. Kaya nga sabi natin sa ating panahon, maaring dito na babalik ang mahal na Panginoon. Maaring sa ating pagsisikap na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ikaw at ako na sumusunod sa kalooban ng Diyos, nakatitiyak tayo ng ating kaligtasan. Amen! Kaya nga sayang yung mga nag-umpisa. Sayang yung mga nag-umpisa na. At kung sila hindi makatiis, nako, sayang yung naumpisahan nilang paglilingkod sa Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang makapagtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo, sa panahon ng ganitong panahon, bagyo, kalamidad na. O, tingnan nyo, nahadlangan yung mga kapatiran. Bakit? Ang binabantayan nila yung kanilang ari-arian ngayon. Yung kanilang lugar. Na sana ay wag mabaha, wag mapahamak yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang pagbabantay nila sa kanilang ari-arian. Bakit? Yung po bang mga ari-arian natin, madadala pa natin yan kung tayo'y mabawian ng buhay? Wala na. Ay yung pagtaas ng tubig, yung pagbaha, naku, bigla na lang. Plus flood, grabe. Yung mga malalapit sa ilog, yung malalapit dun sa mabababang lugar, ipinapakita ng kanilang mga bahay, tinangay na lang ng agos. Yung mga magagandang bahay, tinangay na lang ng agos yung kanilang mga tahanan, mga sasakyan, kanilang mga ari-arian. Sabi nga nung iba, wala silang nailigtas, kundi kanilang mga sarili lang. Yung kanilang suot na damit, yun lang ang kanilang nailigtas. At kawawa pa yung kanilang mga naiwanan. Hindi na nila makita kung saan tinangay ng agos. Grabe yung plus flood, oh.
Ngayon sabi nila, doon tayo sa bundok. Doon naman tayo sa bundok. Okay, naka-safety. Nagpunta sa bundok. Nung nandun na sa bundok, lumambot naman yung lupa ng bundok. Ano naman nangyari? Landslide. Mas mahirap yan. Imagine yung bundok na tinakbuhan mo. Yung bundok na akala mo safety ka na. Yun palang lupa na yun ang tatabo na sa'yo. Hindi ka papatay, natabunan ka na ng lupa. Kaya kung iisipin mo, ano ngayon ang proteksyon ng tao sa kanyang kapwa-tao? Wala. Kaya kapag ipinapakita yung mga nakikita ko sa sa cellphone ko, yung mga balita, maganda, may nagbabalita, may nagwa-warning, o yung mga nandyan sa malapit sa mababang lugar, magsilikas na kayo. Iwanan na ninyo yung mga gamit nyo dyan. Iwanan na ninyo yung mga alaga nyo. Magsilikas na kayo. Hindi pa nakakalikas. Nandyan yung flash flood. Bigla na lang nagbaha. At pinapakita na wala na ng mga tahanan ng mga tao. Grabe. Yung kanilang mga magagandang bahay, yung kanilang pinagpaguran for how many years, nagtrabaho sa abroad, nagtrabaho, nagsikap. Ngayon, wala na rin. Naabutan ng flash flood. Eh yung mga tumakbo sa bundok, akala nga safety na eh. Nandun, pagdating naman nila sa taas sa bundok, nagkaroon naman ng landslide. Safety, napahamak bigla. Kaya mas mainam pa para ikaw ay makatiyak na yung kaligtasan, sa Diyos ka umapit, sa Diyos ka humingi ng tulong. Ang Diyos na sa langit may ahaba ang kanyang kamay. Amen! Aabutin ka. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan sa Isaiah 59. Ang kamay na malabay hindi maiksi. Hindi ka maabot. Ang pandinig na malabay hindi mahina. Hindi bingi ang Diyos. Amen! Kaya kahit anong gawin ng tao ngayon na proteksyon para sa kanyang sarili, nabibigo na ang tao ngayon. Nabibigo na. Kaya nga mga kapatid ko, hindi sinabi ng banal na kasulatan na kapag may bagyo, exempted ang mga anak ng Diyos. Hindi. Kapag may lindol, exempted ang mga anak ng Diyos. Hindi. Kapag may mga naglipa ng karamdaman sa libutan, pandemic, hindi exempted ang mga anak ng Diyos. Kaya pala sabi ng Biblia, huwag niyong kalilimutan ang pagkakatipo ng mga banal. Amen! Kaya pala kung pag-aaralan mo talaga ang salita ng Diyos, sa Hebrews 25 hanggang 27, huwag kakalimutan na mga naglilingkod sa Diyos ang pagkakatipo ng mga banal. Dahil kahit na hindi mo sinasadya, meron kang dahilan, hindi yan makakatulong sa iyo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag natin kalilimutan ang pagkakatipo ng mga naglilingkod sa Diyos. Dahil kung atin sinasadya, wala nang Kristong ipapakuli sa krus ng Kalbaryo para ikaw ay matubos sa iyong kasalanan. Wala na. Kung paano tinuldo ka na kagad. Kaya pala ang sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after is the judgment. Tuldok na. Paghukom na ang darating. Kung may pera ka. Paano ngayon yan? Kung may kayamanan ka, kung may mga loved ones ka na inaalagaan mo, na hindi mo naligtas, yung mga nag-uusig, yung mga ayaw maglingkod sa Diyos, andyan, napapahamak na sila. Kaya dito natin makikita at mapapatunayan na ang salita ng Diyos ay para doon sa mga umiibig sa Diyos, doon sa mga gusto ng langit, gusto ng kaligtasan, gusto ng buhay na walang hanggan. Amen! Dahil lahat ng bagay dito sa libutan ay pansamantala lang. Kaya nga sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. O tingnan nyo ang balita. Magandang balita. Signal number 1 lang sa iba't ibang lugar.
Hindi pa tayo nakapagpapahinga, nag-signal number 2 na. Patuloy ang pag-ulan, akala natin wala ng bagyo. Sumunod naman yung habagat, nandyan ang hatak ng pagbuhos ng ulan. Yan ang nagpapabaha ngayon. Kung patuloy yan, meron agad tayong lesson sa panahon ni Noah. Napigilan ba ng mga tao doon yung pagbaha? Hindi. Ang naligtas lang si Noah at ang kanyang pamilya at yung mga hayop na pares-pares na naisakay nila sa daong, sa Ark of Noah. Yun ang naligtas. Kaya sa ating panahon ngayon, yung mga maglilingkod sa Diyos, kaya pala sinasabi ng Biblia, "Come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Amen. Lahat sa ating panahon ngayon. Kaya itong ating pinapangaral, end time period na ito. Tingnan nyo, mga lumalapit sa malapanon, yung mga wala ng pag-asa. May taning ng buhay, may cancer, puno ng bisyo, puno na ng mga iba't ibang klaseng sakit sa katawan, from head to foot. Pero pagtaka natin, bakit nandito sa ating manalagawain? Nagpapatotoo sila na ang Diyos dito ay nagpapagaling, ang Diyos dito ay nagbabago, ang Diyos dito ay nag-iimala, ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Amen! Hallelujah! Kaya ito sa ating panahon na ito, kung sa panahon nga ni Noah, ni Moses, ni Josue, nandiyan ang mga worldly things on earth, yung mga bagay-bagay sa sanlibutan. Nandiyan na yung mga iba't ibang klaseng gawa ng demonyo para wag maglingkod ang tao sa Diyos. Tingnan nyo, yung panahon ni Noah. Si Noah lang, pamilya na naglingkod sa Diyos. Nandun na rin ang mga bisyo sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Moses, nandoon yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. Nandiyan na yung mga gawa ng kaaway. Sino ginamit sa panahon ni Moses? Si Paraon. Para yung mga tao wag maniwala, wag maglingkod sa Diyos. Pero merong prophet Moses. Sa panahon ni Josue, nandyan ang iba't ibang pagsubok din na naranasan ng lingkod ng Diyos na si Josue. At ngayon sa ating panahon, iba na. Mas lalong lumala. Mas lalo nang lumala sa ating panahon. Dahil bakit? Tingnan nyo. Iba-ibang klaseng reliyon, iba-ibang klaseng sekta, denominasyon. Ang sinasabi ng tao, kung saan sila pinanganak, doon na sila mamamatay. Meron ka nangangaral ng salita ng Diyos, na once you are saved, saved forever. Sinasabi nila yan, basta't ako'y naglilingkod sa Diyos, naniwala merong Diyos. Sapat na. Kasama ko ang Diyos. Tinatawagan ko ang Diyos. Lumulod ako mula sa pinto hanggang sa altar. Naglilingkod ako sa Diyos. Pero kailangan po natin ng preba at ebidensya. Yung sinasabi ng Biblia, by their fruits you shall know them. Makikilala mo sila kung totoo yung Diyos sa pinaglilingkuran nila. Amen! Sa ating panahon, nandiyan ang mga pag-uusig. Sinong uusig? Minsan yung ating pamilya. Sasabihin, bakit lumipat ka lang sa ibang reliyon? Bakit naging miyembro ka ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Bakit iniwanan mo yung pagiging katoliko mo? Bakit iniwanan mo yung reliyon natin? Bakit iniwanan mo? Bakit iniwanan mo? Nandiyan ang pag-uusig. Kaya pamilya mismo natin, number 1 na taga-usig natin. Tapos yung mga nandiyan mga tao sa sanlibutan, kung ano-ano ang sasabihin. Pag ikaw ay nag-hallelujah, kukutsain ka nila. Yan na, dumadaan na si hallelujah, luya, luya. Yan ang sinasabi nila. Pag nag-praise the Lord ka, iba sa kanila ang mga salita ng Diyos. Hindi nila alam yung praise the Lord. Pagpupuri mo sa Diyos, itinataas mo ang Diyos. Purihin ang Diyos. Amen. Purihin ang Diyos sa kaitaas-taasan. Purihin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos. Ano iniisip ng tao? Hindi. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, masasaktan na naman yung iba, ribulto.
Yan ang ating nakamulatang reliyon. O tingnan nyo ngayon, sa panahon ng ganitong kalamidad, meron bang naitulong? Wala. Kasama nila na inako sila doon sa flash flood. Grabe. Yung iba, tinakbo nila yung kanilang mga inaalaga ang mga Diyos-Diyosan sa bundok. Kasama na nila na natabunan dahil nag-landslide na. Terrible. Grabe talaga. Kung tinitignan ko, yung iba, kampanteng-kampante sa bahay nila, tumatawag din sa Diyos, nananalangin. Hindi nila alam, yung puno na nasa kanilang bahay, yun na pala ang papatay sa kanila. Nadaganan sila ng mga pagbaksak ng mga punong mangga, ng mga akasya, at ng mga niyog. Terrible! Grabe, kaya sabi ko, wala na talaga sa panahon natin ngayon. Kaya nakakatakot itong nangyari na naman na pag-ulan. Siyempre, sa susunod, mga kalsada na naman yan. Baka mamaya, bukas, sa isang linggo, makikita na lang natin putol ang mga tulay. Hindi naman natin sila masisisi. Yung mga gumawa niya, hindi natin masisisi yan. Sasabihin nila, may dumating kasi na malakas na ulan, pagbaha. Pero kung titignan natin lahat itong bagay na ito, ang bagay na ito ay pansamantala lang. Langit at lupa ay lilipas na. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Salita ng Diyos ang kailangan natin. Amen! Kaya itong pag-uusig, number 1 yan sa mga anak ng Diyos. Bagyo. Bagyo ng pagsubok. Bagyo ng pag-uusig. Bagyo na ng kahirapan ang dumarating ngayon. O, meron ba exempted? Ano sa susunod? Wala nang pagkain. Wala na. Yung iba, bigla na lang sasabihin, nagtaasan ng presyo. Sasamantalay naman ng iba ang pagtaasan ng presyo ng pagkain. O, siyempre yung mga magsasaka, yung mga magtatanim, tuwan-tuwa. Dahil makapagtatanim na, paano ngayon yung kanilang mga punla, inagos na rin ng tubig? Wala na. Paano yung mga nagtanim na? Inabot na ng pagbaha. Inabot na ng tubig na napakalakas ng agos. Wala na. Kaya grabe talagang nangyari ngayon. Ito'y paalaala na ng Diyos. Walang magagawa ang tao kung ang tao ay para sa kanyang sarili aasa. Pero kapag ang tao aasa sa Diyos, merong maitutulong ang Diyos. Amen! Lahat ng bagay pinapaintulutan niya. Kaya dito natin malalaman kung sino ngayon yung malapit sa Diyos at malayo sa Diyos. Kaya bawat salita ng Diyos na atin na pag-aaralan, lagi natin iisipin, ang Biblia ay totoo. Hindi ba tayo pinapanganak salita na ng Diyos at ngayon nangyayari sa ating panahon? Amen! Sa ibang lugar, sabi nga meron ng pagbaha. Doon sa Texas, ay grabe. Sa ibang lugar, masasabi na rin natin ibang mga bansa, yung China, Japan. Meron pa ngayon, isa, na talagang sabi ko, grabe. Talagang ang kalamidad sa iba't ibang lugar na tumatama. Dito sa atin sa Pilipinas. Sabi natin, hindi, nandun sa parte ng Kabikulan, nandun sa parte ng South ang bagyo, yung hangin, walang utak. Kung saan niya lang gusto pumunta. Wala nag-uutos sa kanya. Basta kung saan pumunta, yung bagyong kala natin tapos na. Yung bising, nag-stop over pa pala. Bumalik. Ngayon, bago na naman, si Krising. Yung susunod na naman na bagyo, letter D, mas mapanganib na daw yan. Kaya Diyos ko, hindi natin alam kung ano na ang mangyayari sa atin. Darating na, problema ng pinansyal. Siyempre, ano yung bibiling pagkain ng mga tao? Walang trabaho. Anong ibibiling pagkain? Wala.
At ano ang mabibili ng pera mo ngayon? Napakamahal na ng bilihin. Kaya grabe. Financial crisis na ito. Financial trials naman para sa mga anak ng Diyos. Pero kapag ikaw ay matapat na naglilingkod sa Diyos, pagtawag mo sa Diyos, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Dahil matapat ka na naglilingkod sa Diyos. Amen! Bago pa lang ibubukan ng ating bibig ang ating pangangailangan, alam na ng Diyos. O pagkain. Kaya pala tinuruan tayo ng mahal na Panginoon na prayer and fasting. O, sa mga anak ng Diyos, nakakaintindi ng prayer and fasting. Paano dun sa mga hindi nakakaintindi? O wala, gutom. Yan ang kalang iisipin, gutom sa umaga, gutom sa tanghali, gutom sa gabi. Iinom na lang tubig sa hapon, matutulog na. Pagising, gutom pa rin. Ganun yun. Pero sa mga anak ng Diyos, may makain, walang makain, pag fasting, natutuwa. Bakit? Menos ang pagpunta mo sa CR. O, yan ang isang bagay na isipin mo. Kaya pala pag ikaw ay hindi kumakain, ay natutuwa yung iba. No. Walang pambiling bigas, walang pambiling ulam, di fasting. Lumalakas ang iyong pag-ibig sa Diyos. Lumalapit ka ng gusto sa Diyos. Amen? Dahil without prayer and fasting, you can do nothing. Walang panalangin, wala. Pag ang Diyos ay wala sa iyo, wala. Kaya pala yung tinuturo na ating parents in the Lord, magbigay ka, magtapat ka, para hindi masasara ang dungawan ng langit at patuloy mo matatanggap ang pagpapala galing sa Diyos. Patuloy kang pagpapalain dahil anak ka ng Diyos. Amen? No praising, no blessing para sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sa ating banal na gawain na ituturo ang buong katotohanan dahil tayong lahat ay anak ng Diyos. Everybody say praise the Lord. At ang nakakaunawa ng salita ng Diyos, yung may mga espiritu ng Diyos. Amen! Siyempre, guided sila ng Holy Spirit. Ang Diyos ang gumagabay sa iyo. Kaya kung ikaw ay matagal na naglilingkod sa Diyos, ibang kinakain ng ating kaluluwa. Pag Miyerkules, ibang mensahe. Pag Biyernes, ibang mensahe. Pag Linggo, ibang mensahe. Kaya kapag ikaw ay matagal na naglilingkod sa Diyos, yung umaating ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, lumalago ka na sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka na tagapakinig, kundi ikaw ay taga-akay na rin ang mga taong maglilingkod sa Diyos. Hahanapin mo yung mga kaluluwa na maglilingkod sa Diyos. Amen! Hindi yun sabihin mo, hindi, nagbibigay naman ako eh. Anak ako ng Diyos. Opo, wala namang kukontra sa iyo dyan eh. Kaso ibang mga tao ngayon, yan na ipinapakita sa sanlibutan yung kayamanan ng tao. Darating isang araw, wala rin palang magiging kwenta. Pero yung nag-ipon ka ng kayamanan sa langit, nag-ipon ka ng kayamanan mo sa Diyos, sa paglilingkod mo sa Diyos, hindi mananakaw. Amen! Yan ang nasa banal na kasulatan. Yung iniipon mong kayamanan sa langit, iniipon mong paglilingkod sa Diyos, hindi mananakaw yan. Yan ay lagi mong iisipin. Kaya nga huwag kang magpakayaman dito sa sanlibutan. Huwag mong isipin na kailangan mo maraming pera, maraming salapi. Hindi pala yan. Lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay merong katapusan. Kaya nga sabi rito sa mga babasa natin, tignan nyo, Mateo 6:20-21. At sundan natin sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Pakibasa. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 20 at 21. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, Hallelujah! na dooy hindi sumisira kahit ang kalawang, at dooy hindi naghukay at hindi nagsisipagnakaw,
ang mga magnanakaw. 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Tingnan nyo mga kapatid ko, kung saan naroon yung kayamanan mo, nandun na yung puso mo. Nandun na yung katawan mo. Nandun na. Kaya maraming tao nagpapayaman, ang kanilang buhay, nandun na sa kanilang kayamanan. Diyos na nila yung kanilang kayamanan. Yung kanilang ari-arian. Kaya pala pag nakita ko yung nangyari ngayon sa sanlibutan, wala. Plus flood ang sumira ng kanilang mga magagandang bahay. Ang kanilang mga tahanan, inagos na ng tubig. Yung mga bahay na nandun sa kabundukan, nag-landslide. Yung kanilang mga bahay na sinipti nila sa bundok, ayun, nagiba yung mga lupa na pinagtayuan ng kanilang mga bahay. Wala na. Kaya sabi ko, grabe pala. Kaya dito, anong sabi? Sa 19, huwag kayo magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Ito'y another warning ng mahal na Panginoon sa mga anak ng Diyos. Huwag natin i-focus ang ating isip, ang ating puso sa mga bagay na pansamantala dito sa sanlibutan. Pinapahawak lang ng Diyos yan. Naniwala ako diyan. Doon sa mga anak ng Diyos na matatapat, ang pagpapala ng Diyos, puro pagpapala. Puro kasaganahan. Pag dumating yung trials, kahit yung kanilang naipon, yung kanilang kayamanan, biglang nawawala. Dahil dito sinusukat ng Diyos kung gaano mo kamahal ang kaligtasan mo. Kung gaano ka nagpapahalaga sa kaligtasan at sa buhay na wala hanggan. Kung paano pinapahalagaan ng Diyos. Dito sinusukat naman na Panginoon yung ating pagmamahal para sa ating buhay sa sanlibutan ito. Dahil kung ang kayamanan mo sobra-sobra na, ang puso mo at ang buhay mo nandyan. Baka isang araw, pati kaluluwa mo, wala na. Wala ka ng guidance ng Holy Spirit. Kaya maraming mga Kristiyano nagpapatotoo. Pinagpala sila, nung di na sila dumalo, naghirap uli sila. Meron silang mga sasakyan, nandyan ang kasaganan ng karangyaan. Dumating ang aksidente, nagulat na lang sila. Ang kanilang naipon, bigla na lang nawala. Pero sa mga anak ng Diyos, kaya pala sinasabi ng Biblia, may makain ka, magpasalamat ka. May damit ka, magpasalamat ka. Kung anong buhay mo ngayon na taglay, magpasalamat ka. Dahil lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay pansamantala. Nag-iipon tayo ng kayamanan natin sa langit para sa kaligtasan, makapiling ng Diyos sa buhay na wala hanggan. Amen! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Yung nakapaglilingkod tayo ng Merkules, Biyernes at Linggo na akadalukayan na isang pagpapala na ng Diyos sa iyan. Everybody say, praise the Lord! Dahil yung pag-ibig mo sa Diyos, dapat hindi nababawasan. Kaya pala sabi ng ating mga pastor, kung mayroong Bible study, dumalo kayo dyan. Kung mayroong pang mga kaluluwa na hayuan nyo, hayuan ninyo. Kung yung mga kaluluwa na hindi natin kilala, inuutusan tayo ng mahal na Panginoon na iligtas sila ng Diyos. Dadali natin sila sa ating banal na gawain. Sino maglalapit sa kanila? Ikaw na mayroong Espiritu ng Diyos, ikaw na mayroong patotoo ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos para sa kaligtasan. Amen! Hindi para sa kapahamakan. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, kaya nga sabi, kung anong natanggap niyong libre, ibahagi niyo ng libre. Everybody say, praise the Lord! Binago ka ng Diyos, patotoo yan. Pinagaling ka naman na Panginoon, patotoo yan.
para sa mga kababayan natin na maglilingkod sa Diyos. Kaya itong ating gawain, dapat ikinakalat ng ating mga kapatiran, isinishare natin sa ating mga loved ones na ang langit at ang lupa'y lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Everybody say, praise the Lord! Basahin pa natin dito sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Mga awit, 103, 1 hanggang 5. And praise the Lord. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, Amen! upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas, at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tingnan niyo, mga kasama mo ang Diyos kahit saan ka pumaroon, kung pinapahalagaan mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Hindi yung sabi mo ay nakadalo na ako, sa susunod absent ka na. Kaya nga pag nag-absent ka ng Miyerkules, mark my word, pag nag-absent ka ng Miyerkules, masusundan ng Biyernes. Pag nag-absent ka ng Miyerkules, Biyernes, hanggang Linggo, hindi ka na makakadalo. Katulad ngayon sa panahon ng kalamidad. O, tingnan nyo, bakit natatapat na pag meron tayong gawain, nandun yung kalamidad? Ano yan? Testing ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kaya nga nung inutusan ng malapin si Noah na gagawa ng ark, daong, hindi siya nagreklamo. Sumunod lang siya. Ilang taon na si Noah? 600 years old. Yung panahon na yon, matandang matanda na. Na kung saan sinabi nga dyan, kung tama yung pagkakaano ko sa Genesis sa 13. Kaya kung ang ating paglilingkod sa Diyos ay baliwala, magkakaedad ka ng kaunti. Sabi dito sa 13, at sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Grabe, Diyos mismo nagsabi. Yan ay sa panahon ni Noah. Dito sa sa 17. At ako narito, ako'y magpapadagsa ng isang bahan ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. Grabe. Dito sa Kapitulo 7, versikulo 6. At may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa. Tignan nyo. Grabe, 600 years na si Noah nung nagkaroon ng pagbaha. Grabe pala, napakaswerte naman ni Noah, inabot ng ganong edad. Sa atin ngayon, pag nakalampas ka ng 60, senior citizen ka na. Yung iba hindi nakaabot ng 60, 59 lang, namamatay na. Yung iba, hindi pa pinapanganak. Nasa tiyan pa lang ng kanyang ina. Hindi na naisilang. Pinapili ng doktor, yung bata o yung nanay.
Tingnan nyo. Ngayon, pinili yung nanay, patay yung bata sa loob ng tiyan. Pinili yung bata, patay yung nanay. Sino naman mag-aalaga? Yeah, grabe, no? Kaya kung ang panahon natin ngayon ay nakikita natin, ang mga tao hindi nagpapahalaga sa kanilang kaligtasan, dito lang sa nabasa natin. Sa Genesis Kapitulo 7 yan, versikulo 1, hanggang sa mga susunod na talata, hanggang 24. Babasahin nyo na lang yan sa inyong mga bahay. At dito tayo kay Moses, sa Deuteronomio 31, 6, 7, 8. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 31, versikulo 6 hanggang 8. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Amen! Huwag kayo matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hallelujah! Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. 8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglupaypay. Amen! Hallelujah! Para sa atin yan ng mga Kristiyano, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng karamdaman, o kung ano-ano pa, itong kalamidad nga nangyayari, yan, bahagi na yan ang ating paglilingkod sa Diyos. Kayo magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung meron mga nangyayari ngayon ng mga pagsubok na ganyan, dapat ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyanong naglilingkod sa malapay, yung mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nakapokus ng ating puso at kaisipan sa mahal na Panginoon. Hindi na yun, pati mga loved ones natin, pati yung ating mga pamilya. Kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos, kasama sila sa proteksyon na gagawin ng Diyos. Kasama sila sa pag-iingat at pagliligtas ng Diyos. Amen! Hallelujah! Dito pa tayo sa mga awit 103, 1 hanggang 5. At 1, Kapitulo 17, versikulo 17. Ilang talata pa? 1, Kapitulo 6, 44 hanggang 46. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 103, versikulo 1 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon, Amen. o kaluluwa ko, Hallelujah. at lahat ng nanga sa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahama, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. 5. Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Kaya sa ating mga anak ng Diyos, tayo po na mga mainit na anak ng Diyos, laging kinakausap ng mahal na Panginoon. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Huwag mong kalilimutan ang mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen! Huwag natin kakalimutan yung mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya.
Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Amen! Yan sa paglilingkod natin sa Diyos. Tayo na nandito na, nakikinabang na sa pagpapala ng Diyos. Nakikinabang na tayong lahat sa kabutihan ng Diyos. Amen! Kaya ang ating pagpapahalaga ngayon, dapat ang tinitignan natin, yung mga pagpapala na ng Diyos na ating natanggap. Yung mga pagsubok, inapakan na natin yan. Yung mga pag-uusig, inapakan na natin yan. Yung mga gawain, mga sanlibutan, inapakan na natin yan. Bakit? Lahat yan ay gawa ng demonyo. Ang demonyo mismo ang inapakan natin. Hindi na siya makakilos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya ngayon, kung ikaw ay natatalo, kung ikaw ay hindi nagpapalaga sa iyong kaligtasan, ibig sabihin, pinakikilos mo uli ang demonyo. Baka pagkilos ng demonyo, hindi ka na makatayo. Yan ang delikado. Baka isang araw, uupo ka na sa wheelchair. Baka isang araw, hindi mo na alam kung anong mangyayari sa iyo. Mawawala ka na ng katinuan sa iyong isip. Mawawala na ang gabay ng Diyos sa buhay mo. Yung Espiritu ng Diyos na nararamdaman mo, baka isang araw, di mo na maramdaman yan. Kaya nga sa ating mga kapatiran na nagpapahalaga sa kanilang paglilingkod sa Diyos, anong sabi diyan? Na siyang tumutupo sa iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandaang loob at malumanay na mangkawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig na mabuting bagay, na ano pat ay yung kabataan ay nababagong parang agila. Everybody say praise the Lord. Purihin mo ang Panginoon! Hallelujah! Paglingkuran mo ang Panginoon! Habang may lakas ka, habang may buhay, habang ikaw ay nandyan, nakapaglilingkod sa ating malapay ng maayos ang iyong katawan, maglingkod ka sa Diyos. Kaya nga dumarating ngayon ang mga pagsubok sa mga anak ng Diyos dahil gusto ng demonyo, ilugmok na tayo. Gusto ng demonyo, huwag tayo makakilos. Kaya kung ano ang mga pagsubok na darating, nandyan, nag-aabang kagad. Ang pag-uusig, nandyan ang mga gawa ng kaaway, pati ating mga pamilya, ginagamit ng kaaway. Yung panahon ng kalamidad. Ngayon, tingnan nyo, bagyo, habagat, adlang na. Hindi makadalo mga kapatiran. Yung iba, sabi nga nila, tingin na kaya ang kalang mga bahay ng rumalagasang pag-agos ng tubig. Maganda sana kung ang pag-agos ay biyaya ng Diyos. Kung ang pag-agos sana ay pera, maganda yan. Maipoprovide ang iyong pangangailangan. Kaso ang ginawa ng demonyong pag-agos ng tubig, wawasakin ang bahay mo. Aalisin na ang kalayaan mo na maglingkod sa Diyos. Tatangayin na ng demonyo. Dahil manghihina ka na, manlulupaypay ka na. Magkakaroon ka ng katanungan, anak ba ako ng Diyos? Bakit parang pinabayaan ako ng Diyos? Ikaw ang nagpabaya. Ikaw ay disunod sa utos ng Diyos. Dahil kung susundin mo ang utos ng Diyos, anong sabi ng Biblia? Huwag mawawalay sa ating mga bibig ang salita ng Diyos. Ang pagpupuri at paglilingkod sa Diyos ay nandiyan na. Amen! Kaya kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, anong sabi ng Biblia? Huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Huwag talaga. Huwag natin i-focus ang ating kaisipan sa mga bagay-bagay dito sa libutan. Dahil ang mga bagay dito sa libutan ay merong wakas. Ngunit ang paglilingkod mo sa Diyos, habang ikaw ay lumalapit sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay patuloy at patuloy na aagos. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay nandyan, hindi mauubos. Amen! Hallelujah! Kaya nga ang paglilingkod natin sa Diyos, yung binabanggit ko mga kapatid ko, last verse natin, yung sinasabi natin, from the rising of the sun
until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Nandyan sa Malakay. Last verse natin. Para sa ating mga minamahal na mga kababayan. Mababasa muna natin ito. Malakias, Kapitulo 1, versikulo 11. Kapitulo 1, versikulo 11. At Malakias, Kapitulo 3, versikulo 6. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 1, versikulo 11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. 3:6. Dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, versikulo 6. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya kahit na ikaw ay nandyan sa pagsubok, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Kaya mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang gagawin ang mga anak ng Diyos kundi pupurihin natin ang mahal na Panginoon. Ano ang sabi rito? Sa Malakias 1:11, for from the rising of the sun, even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles, and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering, for my name shall be great among the heathen, said the Lord of hosts. Everybody say praise the Lord. Grabe talaga ang salita ng Diyos. Kaya pala from the rising of the sun until it's going down. Siyempre, katulad sa ating ngayon, madaling araw na, maaga na, doon sa ibang lugar, hapon na, sa ibang lugar, gabi na. Paikot eh. Kaya pala ang paglilingkod sa Diyos, walang limitasyon. Amen? Habang ikaw ay buhay, habang ikaw ay may lakas, habang ikaw ay humihinga, pupurihin mo at paglilingkuran mo ang Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Kung ikaw ngayon nagbabiyahe ng sasakyan, tinan mo, magbiyahe ka dito sa La Union, papunta na Manila. Maghapon ka umalis, darating ka doon gabi. Pag umalis ka dito ng umaga, darating ka doon ng hapon. Pag umalis ka doon sa Manila ng gabi, darating ka dito madaling araw, umaga. Darating ka ng tanghali. Nandun yung gabay ng Diyos sa pagbabiyahe mo. Paano kung sa impapawid? Nako, sa impapawid. Kaya pala, nung kami nagbiyahe, papunta ng Jordan, nagulat na lang ako, bakit yung ibang lugar, pagdating namin, maaga kami umalis, pagdating doon sa ibang lugar, gabi. Pagdating namin doon sa pupuntahan namin, hapon. Nung nagpunta naman kami ng UAE, sabi ko, grabe, iba talaga. Manila, transfer kami. Pagdating sa isang susunod na lugar, another transfer. Connecting flight. Imagine, nasa itaas kami, 13 hours, 9 hours. Nagbabiyahe sa impapawid. Grabe. Hindi namin alam kung anong mangyayari. Pero ang pinapasalamat ko sa mahal na Panginoon, sa prayer ng parents in the Lord, nakarating ng maayos, nakauwi, nakabalik, yan ay pagpapala ng kamay ng Diyos ay lagi nakaunat para sa atin. Amen! Kaya sa ating mga pagkukusada, sa ating mga gawain, tingnan nyo, na ipapakita ng Diyos ang mga himala sa mga may karamdaman. Meron mga instant healing, meron mga gradual healing. Amen! Ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan.
Hindi ang mga nangunguna sa gawain na nagpapagaling. Ang Diyos na sinasamba natin, tinatawagan natin siya ang nagpapagaling. Amen! Imagine sa ating mga kursada, bulag makakakita. Pilay makakalakad, ketungin malilinis. Hallelujah! Grabe, may mga instant healing. Yung iba naka-wheelchair, tatayo, lalakad. Yung iba nakahiga sa kanilang mga folding bed. Grabe, paglakad, paglians. Magugulat na lang tayo. Yung nakahiga sa folding bed, tumatayo. Amen! Grabe talagang himala. Yung bingi, grabe, yung bingi nakarinig. Yung pipi nakapagsalita. Amen! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Iba-ibang klaseng himala ang ginagawa ng Diyos. Yan sa ating gawain lang meron yan. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, yung mga himala ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Amen! Dahil ang Diyos na nag-himala, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay totoo. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Kaya lahat ng bagay pinapaintulutan ng Panginoon. Kaya pala sabi ng Biblia, sa mabuhay at sa mamatay, kay Kristo tayo. Amen? For me to live is Christ and to die is gain. Precious in the sight of the Lord is the death of His saint. Kaya sa mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi kalugihan. Ikaw ay pipikit dito sa lupa. Mamatay ka. Siyempre, ilagay ka sa ataol. Ilibing ka sa sementeryo. Yung katawang lupa mo, babalik sa alikabok. Pero yung kaluluwa mo, yun ay napakapalad. Dahil sabi nga natin sa ating pangangaral, pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat mo, nasa piling ka na ng Diyos. Hindi ka na dadaan sa impyerno. Amen! Dahil yung dadaan sa impyerno, yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, hindi dadaan, kundi doon sila sa lugar na yan. Kaya sa mga ayaw maglingkod sa Diyos, may impyerno naghihintay sa inyo. Sa mga ayaw maniwala, sumampalataya sa Diyos, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, merong impyerno na naghihintay sa inyo. Paano? Tingnan nyo. Sa panahon ni Noah, ang mga napahamak, yung mga taga-usig ni Noah, yung mga hindi naglilingkod sa Diyos. Yan ay isang bagay na ating iisipin. Kung nangyari yung pagbaha, pinahintulutan ng Diyos. Grabe! Kaya ngayon nakikita natin ang mga sitwasyon natin. Buti nga sa atin, grabe, 1 linggo na merong bagyo. Sa susunod na linggo na naman, meron namang bagyo. Merong pagbaha. Kung walang tigil, tuloy-tuloy, ano kaya mangyayari sa sanlibutan? Grabe. Ano mangyayari sa atin? Kaya pala yung mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos, sila na ngayon ang nagiging kawawa. Sila ngayon ang kahabag-habag dahil hindi naglilingkod sa Diyos. Pero tayo, na nandito sa gawain ito, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Kahit saan tayo pumunta, meron tayong Diyos na tinatawagan. Nakikinig ng ating mga panalangin. Nakikinig ng ating mga daing. Amen! Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Hallelujah, na nasa kaligtasan para sa atin. Hallelujah, siya mismo ang ating tagapagligtas. Kung wala kang tagapagligtas, sinong tutulong sa iyo? Kaya kailangan ng tao yung Diyos na nasa langit. Yung Diyos na tagapagligtas. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig nung siya'y nagkatawang tao. Tinatawagan ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Come unto me, all ye that labor and heavy laden. Ngayon na, tinatawagan ka ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! May problema ka, maglingkod ka sa Diyos. May sakit ka, maglingkod ka sa Diyos. May mga kahirapan ka sa buhay ngayon, maglingkod ka sa Diyos. Lahat ng bagay pinapaintulutan ng Diyos.
Dahil malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Ang tinatawag ng Diyos, yung maglilingkod sa Kanya, yung maniniwala sa Kanya. Kaya sabi ng Juan 6, 44 hanggang 46, yung pinapalapit ng Diyos sa Kanya, yun ay pinili ng Diyos. You have not chosen me, but I have chosen you. Kaya bawat isa sa atin, ngayon na, suko natin ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Jesus. Habang tayo maawit sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, surrender now your life to dearest Jesus. Habang inaawit natin to, lahat ay aking ibibigay. Ngayon na, ibigay natin ang lahat para sa ating mahal na Panginoon. Ating buhay, ibigay natin sa mahal na Panginoon. Ating oras, ibigay na natin sa ating mahal na Panginoon. Ating panahon, ibigay na natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang nangyayari ngayon sa ating kapanahonan, sa ating kapaligiran, ito'y babala na ng Diyos. Grabe na ito. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga minamahal at iniibig ng mga taga-panood sa ating banal na gawain, iniibig tayo ng Diyos. Surrender now your life to dearest Jesus. There's only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Kaya sa ating mga viewers, surrender now your life to dearest Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Oh, thank you so much, dearest Jesus. Thank you, Lord, for your love. Thank you, dearest Jesus. Thank you, Lord, dearest Jesus. Hallelujah. Lahat ng bagay pinahintulutan mo, mahal na Panginoon, upang wala kami may pagmalaki sa aming buhay sa sanlibutan ito. Hallelujah. Ang aming buhay na taglay, hallelujah. Ang aming karangyaan, ang lahat ng bagay ng sanlibutan, pansamantala lang, mahal na Panginoon. Pero yung pag-ibig mo sa bawat sa amin, hallelujah, yan ay mananatili. Kahit kailan, hanggang sa pagbabalik mo, mahal na Panginoon. Dahil kami mga anak mo, pinili mo kami, tinawag mo kami na maglingkod sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, dear Jesus. Glory to God. Amen, dear Jesus. Hallelujah.
praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Upang purihin siya. Pag-ising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Amen, hallelujah. Oh, lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Umapaw ang aking saya. Amen, amen. Ang amal niya ay nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. And I love you so much, dear Jesus. Thank you, Lord, for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to dear Jesus. Glory to God. Glory to dear Jesus. Glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa lahat ating minamahal ng mga kapatiran, narito sa ating manalagawain, sa ating minamahal ng mga viewers, sa lahat na nandyan na abot ng ating manalagawain ngayon sa oras na ito. Lahat tayo'y kumapit ng maigpit sa ating mahal na Panginoon. Panahon ng pagsubok, panahon ng kahirapan, panahon ng mga gawain ng kaaway. Sa panahon natin ngayon, gusto ng demonyo, makasingit talaga siya. Gusto ng demonyo, may balik tayo sa kanyang kaharian. Pero ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, magpakapit tayo ng maigpit, humawak tayo ng maigpit sa ating mahal na Panginoon, na hindi na tayo makabitaw hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dahil ang babalikan ng Diyos yung mga matapat na naglilingkod sa Kanya. Hallelujah, yung matapat na sumusunod sa utos ng Diyos. Hallelujah. Kaya sa lahat natin minamahal ng mga kapatid, mga viewers, sa mga baguhan, hallelujah, maglingkod tayo ng mainit sa ating mahal na Panginoon. Dahil pag mainit ka na naglilingkod sa Diyos, pinapahalagaan mo siya. Kapag pinapahalagaan mo ang Diyos, di ka pababayaan ng Diyos. Yan ang akin nalaman sa akin sarili. Kapag ikaw ay nagpapahalaga sa Diyos, di ka pababayaan ng Diyos. Meron mga pagtutuwid ng Diyos, di ka pababayaan ng mga Panginoon. Nandyan ang proteksyon, nandyan ang pag-iingat niya sa iyo upang malaman mo na ang Diyos sa pinaglilingkuran mo ay kasama mo.
Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sa lahat nating mga kapatiran, sa ating mga baguhan, sa ating mga viewers sa oras na ito, apat na reglamento ng kaligtasan. Napakahalaga nito. Pananampalataya, number 1. Hallelujah! Faith in God. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay napakahalaga. Dahil sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya, hindi natin mapaglilingkuran ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Hinahanap mong Diyos, may sakit ka, pagagalingin ka. Hinahanap mong Diyos, may problema ka, problema mo ilulutasin niya. Nais mo magbago, ibibigay ng Diyos ang pagbabago. Dahil ayaw ng Diyos na ang tao maitapon sa impyerno. Nais ng Diyos na tayo maligtas. Ang pangalaway pagsisisi, godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Hindi yung magsisi ka tuwing may gawain. Hindi yan. Ang nais na malapay noon, yung pagtalikod mo totally na sa kasalanan. Kaya ka naman nagsisisi sa gawain, pag nandiyan ka, nakadalo ka, dahil minsan nakakasingit ng kaaway, ang garden moment. Hindi natin alam, nakasingit na pala ang kaaway. Minsan, inaadlagan tayo sa pagdalo, sa paglilingkod sa Diyos. Gusto niya, huwag kang dumalo. Gusto ng demonyo, huwag mo siyang pahalagahan. Ang garden moment. Minsan, sa ating paglilingkod sa Diyos, nangyayari yan. Pero itong godly repentance, ito yung totally pagtalikod na sa kasalanan. Kung ikaw ay dati nagmumura, huwag mo nang babalikan ang pagmumura. Kung ikaw ay naglalasing ng alak, huwag mo nang babalikan ang pag-inom ng alak. Kung ikaw ay naninigarilyo, huwag mo nang balikan yung paninigarilyo. Yun ang sinasabing godly repentance. Maka-Diyos sa pagsisisi. Yung mga ginagawa mo na hindi mahalaga, yung gawa ng demonyo sa buhay mo, yun ang ating pinagsisisihan. Kaya wag na natin babalikan. Ang kaharap mo ngayon ay ang Diyos. Diyos na nagmamahal sa iyo. Akapin mo ang Diyos at aakapin ka ng mahal na Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, tapat ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Hindi tayo pababayaan. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay mahalaga. Ito'y totally na kailangang ilubog tayo sa tubig. Mabautismoan tayo from head to foot. Yan ang atin dapat gagawin. Kaya nga meron tayong baptismal tub, meron tayong robe na ginagamit sa mga baguhan. Sa mga gusto magpabautismo, sa ating mga viewers, pumunta kayo sa ating mga gawain. Dahil sa ating mga pastoral house, nandyan po ang pagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, walang bayad. Pati sa ating mga krusada, nandyan ang pagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Meron doon mga instant healing na mga may sakit. Meron mga gradual healing. Kailangan dadalo ng dadalo. Meron mga baguhan natin mga kapatiran, grabing mga himala nung sila yung nagpabautismo. Ibig sabihin ng Diyos, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Kasi sa bawat viewers natin, kung kayo po ay naniniwala sa ating gawain, pumunta kayo sa ating Pastoral House Chapel, sa ating mga gawain. Lalo dito sa ating mga viewers, kung may mga loved ones kayo dito sa lugar natin sa La Union, dito nyo papuntahin sa Bangar at sa Baknotan. At dito nagbabautismo tayo, walang bayad. Hindi nagtatangi ng tao ang Diyos. Lahat iniibig ng ating mahal na Panginoon. Lalo na po dun sa mga may sakit. Kung may mga labons kayo ng mga may sakit, gusto nyo mapabautismuhan dito, sabihin nyo lamang po, mag-text po kayo sa amin, tumawag kayo at kami susundo sa inyong mga labon sa mga may sakit para mabautismo natin, dalhin nyo rito sa ating pastoral house. Marami na kaming naging karanasan dito. May mga dumalo na naka-wheelchair. Pagkatapos bautismuhan, sila'y nakalakad na, iniwanan ng wheelchair, di na ginagamit. Meron mga lumpo, nung sila'y nabautismuhan, tumayo, lumakad. Hallelujah, mga himala na hindi inaasahan. Kaso, yung mga pinagaling na mahal na Panginoon,
lumipat na sa ibang lugar na mga outreach station natin. Doon din sila nagpatuloy na maglingkod sa Diyos. Grabe, kaya sabi natin, talagang from different places, from different area, marami ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, Luzon, Visayas, Mindanao, dito sa ating bansa at sa ibayong dagat. Kaya ang himala ng Diyos, hindi nababago. Kaya kung ikaw ay mabautismuhan, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Pumunta ka dito sa ating Pastoral House Chapel. At ang huli, bautismo ng Espiritu Santo. Diyos ang gagawa niyan. Kaya sabi ng Roma 8:9, ang tao na wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Roma 8:14, lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Doon ka pala magiging anak ng Diyos. Pag meron ka ng Espiritu ng Diyos. Simpleng bagay lang yan. Yan, sabi nga ng Malapayano kay Nicodemus, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yun pala ang pinakabuod. Mapatawad ka sa kasalanan, matanggap mo ang Espiritu ng Diyos, para ikaw ay makapasok sa langit, maging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos sila na maging tunay na anak ng Diyos. Karapatan mo na maging anak ng Diyos, tatawagin ka tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan, hallelujah, ating mga kababayan, kahit na masama ang panahon, dito po sa ating gawain, hindi po natin tinitigil ang ating gawain. Hallelujah. Ito po'y patuloy, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dumalo po kayo. Pati sa ating Bible study. Hallelujah. At ngayon, sa ating preparasyon na naman ng ating mga pagkukursada. Kahit na masama ang panahon, hindi yan magiging hadlang sa atin. Yan po ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God. Kaya sa ating mga baguhan, tayo manalangin, sumunod sa panalangin, mapagpalang Diyos, amang banal, sa pangalan ni Jesus. Pinakamamahal na Jesus, ako po ay nagbabalik loob na sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat na ay makasalanan na gawa. Magmula ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Mahal na Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Panginoon, salamat po sa mensahe ng kaligtasan. Naging daan upang mabuksan ang aking kaisipan. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Iligtas mo po ako. Manahan ka sa aking puso. Mahal na Jesus, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos, at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Mahal na Jesus, manahan ka rin sa puso ng aking mga mahal sa buhay. Ikaw ang maging hari ng kalang mga buhay. Mahal na Panginoon, iligtas mo rin sila. Bigyan mo ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas, Amen. Opo, mapagpalang Diyos ang banal. Pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, lahat ng mga viewers, lahat ng mga nanonood, sumubaybay, mga baguhan, mahal na Panginoon, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan, ligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sulat mo kanilang mga pangalan sa kalat ng buhay sa langit. Ngayon na maliwanag hanggang sa pagbabalik na mababasa, maliwanag, mahal na Panginoon, na mababasa ang kanilang mga pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga foreigner brethren from different countries, from different nations, at sa mga lugar na meron tayong mga naka-ready na mga pagkukusada sa iba't ibang mga bansa. Hindi man tayo makapunta dyan, pero tayo po ay nakiisa. Back up prayer po tayo with fasting and prayer to save more soul from different countries, from different nations, para sa ating mga viewers. Let us pray, beloved viewers, follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your love. Thank you, Lord, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Dearest Jesus, thank you, Lord, for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you so much, dearest Jesus, for your love. Lord, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Write my name in the book of life in heaven, together with my loved ones. Bless me, O Lord God.
Bless me physically, materially, financially, and spiritually. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord, dear is Jesus. Bless our beloved viewers, Lord God, from different countries, from different nations. Hold them tightly, O Lord God. Give them strength in serving the Lord God. Give them a true life, holy life, in Jesus' name. Bless them, O Lord God, and their loved ones. Heal their sicknesses, O Lord God. Father, I pray in Jesus' name. Bless them, O Lord God, physically, materially, financially, and spiritually. In Jesus' name, amen. Sa lahat ating mga kapatiran nandyan sa ating mga tahanan, nanood, sumusubaybay sa ating banal na gawain, patuloy tayo mag-pray. Itong masama ng panahon na ito, mga kapatid ko, hallelujah, eh talaga nagkasunod-sunod na ang bagyo. Kaya kung yung bagyo na ito, hallelujah, magiging daan para tayo po hindi makadalo, mag-pray tayo. Hallelujah, tayo po'y gabayan ng ating malapay, huwag tayong pabayaan. Kaya sa lahat ng ating mga kapatid ng hina ng lupaypay, pinapahintulutan ng malapay nun ito para subukin ang ating pagmamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Let us pray, magsisi, o pagpapagpala ng Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Sama po kami ng sampungan sa aming mga kahinaan, kasalanan, patawarin mo kami. Hugasan mo kami ng kabanal-banal ang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapay na lahat ng aming mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan. Hallelujah, mga lugar na hallelujah, meron ng pagbaha. Malapay noon, nagiging hadlang upang makadalo mga kapatiran. Gabayan mo sila at panghawakan, malapay noon. Ang mga lugar, malapay noon na meron mga rumaragasang tubig baha, malapay noon, ingatan mo mga kapatiran. Ang kanilang mga tahanan, malapay lalo sa mga lugar na tinamanan ng bagyo. Hallelujah, ingatan mo mga kapatiran. Sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, malapay noon, maging sa aming lugar dito, sa La Union, sa Pangasinan, malapay noon mga labuan sa amin sa Metro Manila, ang mga labuan sa amin sa Kabikulan, sa Abra, sa Pangasinan, sa Tarlac, sa Baguio, malapay lahat ng mga lugar na meron kami mga kapatiran, may mga labuan, proteksyonan mo sila, malapay noon. Pagpalay mo kami lahat, ingatan mo kami, malapay gabay mo at patnubay aming hiningin sa pangunang pangkalatang panalangin na aming beloved parents in the Lord. Bless us, Father, in Jesus' name. Amen. Lihan sa atin mga sarili, sa kamay, patong sa ating ulo, sa parte ng ating katawan na may karamdaman. Sipin natin ang ating malapastor na naglehans, pati mga manggagawa, at ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos at maghimala sa bawat sa atin. Yes, Lord, it is Jesus. The prayer of a righteous man availeth much, Father of Jesus. Bless our beloved brethren, Lord God. Pagalingin mo mga may sakit. Hallelujah, at namang karamdaman, alisin mo sa physical na katawan ng mga kapatid, mga problema, malutas, mga natitirang bisyo, kahinaan, alisin mo kahirapan sa buhay, masama espiritu ng pagkabakla, pagkatomboy, alisin mo malapay noon lahat ng mga sakit. Hallelujah, cast out demons from infirmities, sickness and diseases. Cast out in Jesus' name, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu. Cast out in the name of Jesus, AIDS. Cast out in the name of Jesus, lower back pain. Cast out in Jesus' name. Pulikat sa paa, pulikat sa lahat ng aking halbagi ng katawan. Cast out sicknesses in Jesus' name. Bless me, Lord. Bless my family, Lord God. Bless the faithful brethren in this congregation. Bless us and heal us, Father of Jesus. Bless us physically, materially, financially, and spiritually. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you for the healing. Thank you for the blessing, O Lord God. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay pumalakpak sa ating mahal na Panginoon, maging sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan, sa inyong mga tahanan. Tayo po ay magtaas ang ating mga banal na kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Samang ating pagtalon, lahat ng mga anak ng Diyos, sabay-sabay tayo sisigaw at magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you sa lahat ng ating mga patiran. God bless you po sa ating mga viewers.